sa aking mensahe ay pinupuri ko at magbabalik ako ng papuri na konti lang sa aking Panginoon. Alam niyo po, kaninang madaling araw, purihin ng Panginoon. Wala pa nung nakaraan na sinabi sa akin ng Pastora Joby. Alam niyo po, ang Panginoon ay talagang nangungusap siya. At kanina pong umaga ay napaiyak na lang ako. Dahil naalala ko yung kabutihan ng Panginoon. At yung relasyon natin sa Panginoong Jesus. Amen. Kumusta na po ba ang relasyon natin sa Panginoon? Huwag po natin sabihin na lagi tayong umaate. Nagpapagal, may ministry. Ngunit, kumusta na ba yung relasyon natin sa Panginoon? Ito ba'y nag-aapoy? Nananabik? Hinahanap natin lagi yung presensya, yung salita ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Kumusta yung relasyon po natin, mga kapatid, sa Panginoon? Alam niyo po, pag naunawaan niyo ang pag-ibig ng Diyos, kahit yung masama, iibigin mo rin. Dahil yun ay inibig din ng Panginoon. Amen? Ang banal na Espiritu ay nasa atin. Amen? Amen? Nananahan siya sa atin. Amen? Kung nabasa niyo po ang 7 iglesia na sinasabi po doon na makinig kayo, di ba? Sa sinasabi, sabi doon, di ba? Ilang beses sinabi ng ating Panginoong Jesus sa 7 iglesia, makinig kayong lahat sa sinasabi ng banal na Espiritu sa iglesia. Amen? Wala pong ibang nakakakita sa atin, kundi tayo ay may CCTV sa langit. Amen po ba? Lahat ng ginagawa natin, maliit man yan, o malaki, mabuti man, o ikaw man ay nakagawa ng masama. Lahat po yan, nakikita ng Diyos. At yan pong lahat, ipagsusulit natin sa Panginoon. Amen? Kung ang Bible ay nagsasabi sa Genesis to Revelation, na ang sabi dito, may langit at may impyerno. At yung nakikita natin na mga sign and wonder ngayon, nandito po nagaganap na sa salita ng Diyos. Paumpisa pa lang po. Ngayon, tatanungin tayo ng Panginoon, kumusta yung relasyon natin sa Kanya? Kumusta po ang relasyon natin sa Kanya? Tayo ba ay totoong hinantog na natin ang buhay natin sa Panginoon? Inaalay na ba natin lahat? Iniwan na ba natin lahat? Para tayo ay totoong ihandog natin ang buhay natin sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, wala pa tayong nagagawa ng katulad noong unang panahon sa mga patriark, ng mga lingkod ng Panginoon. Sa ngayon, na alam natin na mapalad tayo dahil alam na natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pero, kinukumusta po tayo ng Panginoon. Ikaw ba ay Christian lang pag yung araw ng Sunday? Nagkakaroon ka ba ng brotherly compassion, kahabagan sa mga kaluluwa? Alam niyo po, ako madalas kong sinasabi sa aking asawa, nai-imagine ko po ang impyerno na ang mga tao doon ay nag-iiyak. I-imagine ko yung mga mahal ko sa buhay na hindi nakakilala, kaibigan, kumari, kapitbahay, ang mga tao. Lalo na po pag pupunta ako sa simenteryo, question and answer na malaki sa akin, nasan kaya ang mga tao nito? Lumagay po ba yan sa puso ninyo na katulad ng puso ng ating Panginoon? Tayo po ba ay tumanggap lang sa Panginoon? O paano na ba yung ating relasyon sa Panginoon? Nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng salita, pero ano po ang nangyayari sa atin? Yung budhi natin, yung ginagawa natin sa Panginoon.
Iniwan na ba natin yung mga dapat na iwanan na bagahe natin sa Panginoon para tayo ay sumunod sa Kanya? Dahil sinasabi ng salita ng Diyos na makapangyarihan at buhay, banal, kapag po kayo ay nagbasa ng salita ng Diyos at naunawaan niyo ang salita ng Diyos, mapapaiyak ka. Mapapaiyak ka. Kasi kung nananahan sa atin ang banal ng Espiritu ng ating Panginoon, nakikita po yung ating masitihing pagmamahal sa Panginoon. Alam natin ang Panginoon is a jealous, di ba? Yes. Ano siya, ang tawag sa Tagalog mo? Naninibok. Yung pagkising lang natin sa umaga, pag ano yung kung sino yung inuna natin, naninibok na ang Panginoon. Nag-grave yung Holy Spirit, God, Jesus Christ na nasa atin. Hindi po ba nangungusap sa inyo ang ating Panginoon? Para po yung pagpunta natin dito sa banal na templo ng Panginoon, hindi po nasasayang. At magkaroon po tayo ng intimacy sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Naalala niyo po si Martha. Si Martha, naunawaan ko po si Martha at si Maria. Kaya po pag ako'y nagluluto doon, talagang hindi ko masyadong inaano yung niluluto ko. Pero kailangan masarap. Pero yung pandinig ko, hindi ako kontento dahil yung pandinig ko talagang nandito sa loob. Pinapakinggan ko yung mensahe ng Panginoon. Wala naman po tayong magagawa. Amen po. Diba? Kaya kung maaari, sana nga maaga tayong makapagluto at makapakinig. Napaka-importante po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi kay Martha, dahil ang lahat ay lilipas, lahat mawawala. At sabi sa kanya, ang salita ko ay hindi mawawala. Sabi nga sa Matthew 24 verse 35, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang ating mga salita ay hindi mawawala at magkakawala. Amen po ba kayo doon? Alam niyo po, nararamdaman ko po na malapit ng dumating ng Panginoon talaga. Minsan, lalo na yung katawan ko, sabi ko na, wag ko muna akong kukunin. Kasi marami pa akong gustong gawin. Isang kasi yung kabataan natin, kaya ngayon, kayong mga kabataan, no? Ingatan nyo yung katawan nyo. Dahil sinabi yun ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 12, na habang kayo nasa kabataan, gamitin niya sa pag-iikot sa Panginoon. Dahil ako matanda na, ilang taon na ako nung tinawag ako ng Panginoon. At ako alam ng Panginoon, nung aking kabataan, napakasipag ko, hindi ko po pinagkakailayo. Alam niyo po, ngayon, nararamdaman ko na talagang yung likod ko para siyang naninigas na talagang pero sabi ko, Lord, sa presensya mo ako'y gagaling. At kaya hindi po ako napitigil ngayon sa pagbabasa dahil nga sa presensya mo, Lord, ako'y gagaling. Sabi ko, dahil ang salita mo'y kagalingan ng aming mga nararamdaman sa katawan. Alam niyo po, habang ako'y nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, naaawa po ako sa mga kaluluwa. Magtulungan po tayo. Gawin po natin yung tracks natin para naman po tayo humayo. Mga kapatid ko, maawa tayo sa mga kaluluwa. Dahil hindi mahalaga sa Lord ang anumang mga bagay, buhay, kaluluwa ang mahalaga sa Panginoon. Amen. Sabi ko nga, kahit hindi ako mag-ano ng salita ng Diyos, sabihin ko lang yung history ng Panginoon. Mag-bless tayong lahat. Amen? Dahil nararanasan ko po sa buhay ko. At sabi ko na yung mga kapatid ko ito ay nawa ay maunawaan nila lagi ang pag-ibig ng Panginoon. Bago po tayo, magpagbukas po kayo ng salita ng Diyos sa akin. Sa umagang ito, magkuha po kayo ng salita ng Bible.
Nandun po tayo sa Galatia. Dito po ako dinala ng Panginoon. Nung isang linggo ko pa ito binabasa-basa, ibig ko ulit sa Galatian. Chapter 5, verse 16 yun. Pero basahin muna po yung pinakabuod niya, yung panimula, para maintindihan po natin ang iglesia ng Galatia. Nasabi po dito na maipangaral ang magandang balita tungkol kay Jesus at matanggap ito ng mga hintil. Lumitaw ang katanungan kung ang isang hintil ba na nananalig kay Kristo ay dapat pang pailalim sa kautusan ni Moises. Ayon kay Pablo, ay hindi na dapat, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkakaroon siya ng buhay kay Kristo. Amen? Dahil sa pananalig kay Kristo, pinawalang sala ng Diyos ang tao. Subalit sa mga iglesia sa Galatia, isang lalawigang Romano sa Asia Minor, ay may mga sumasalungat kay Pablo. May sumasalungat kay Pablo at nagtuturong kailangan pang pasako ang tao sa kautusan ni Moises upang mapawalang sala sa harap ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia ay ang mapanumbalik sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya ng maling turong ito. Nagsimula si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na apostol ni Jesucristo. Binigyan niya ng diin na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay nagbuhat sa Diyos at hindi sa tao. At ang kanyang misyon ay sa mga hentil. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pananampalatayang magiging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. Sa mga huling kabanata ay ipinakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano bunga sa pag-ibig at nagmumula sa pananalig kay Kristo. Amen? So, yung pananalig po natin ay saan nanggaling? Sa ating Panginoon, sa John 3:16. Amen po ba? No? At yung pananalig na yan, ay kailangan yan ay laging nakadepende, nakatuon, nakasalig, hindi nawawala sa ating Panginoon. Amen? Hebrew chapter 12 verse 2. Amen po ba? Kaya ang mangyayari sa atin, ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga Romano sa Galatia, no, na maraming mga nagtuturo na naiiba na ang mabuting balita. Ngayon po ba nangyayari? Nangyayari po. Amen po? Nangyayari po ngayon. Kaya kailangan tayo ay nakadepende sa mabuting balita, sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil tayo ay manatili kayong malaya. Amen? Kasi po yung kautusan, no? Alam naman natin ang kautusan, di ba? Pag ang kautusan ay ipinamumuhay mo pa, maraming mga bawal, maraming mga relihiyon na doon sa kautusan, sabi doon. No? Pero, ginanap na yon ng Panginoon. Itinuro ng Panginoong Yesus ang tamang kautusan. Amen? Kaya ang sabi niya po dito sa Galatians chapter 5 verse 1, manatili kayong malaya dahil tayo malaya na, wala na tayong mga bagay-bagay na ang ano lang sa atin ay bawal tayo na gumawa ng kasalanan. Amen? Dahil alam na natin, tinanggap na natin ng Panginoon. Sabi ko sa babae niya na nangangalan niya go at no more sin. Sin no more. Huwag ka nang magkasala. Diba tayo mga believer sinasadya pa natin o hindi, diba tayo nakakasala pa. Amen? Kaya kailangan wag na natin gawin yun. Iwanan na natin yun dahil tayo mga bagong nilalang na. Amen? Nananahan na sa atin ang ating Panginoong Hesus ay nasa atin na. Amen? Kaya kailangan malaya tayo sa lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen?
Verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Amen? Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli. Verse 2, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Verse 3, binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli. Tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Yan po, napakaliwanag, di po ba? Inihiwalay, pag tayo ay sumusunod pa sa kautusan, inihiwalay, no? Sa ating Panginoon. At napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya kailangan po, ano na po natin, no? Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Yung pananampalataya sa atin, ha? Binigay ng Panginoon. At ito'y sa kapangyarihan ng alin? Kapangyarihan ng Espiritu. Amen? Purihin ang Espiritu ng Panginoon. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen po? So yung pananampalatayang yan, kailangang makita sa atin na gumagawa na may pag-ibig na sinabi doon sa 1 Corinthians 13, no? Verse 13. Ano yung pag-ibig? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ang buod. Amen po? No, ang sabi dito, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuloy o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Verse 7, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang umarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi kayo hinihikayat ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Verse 9, ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Verse 10, naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Amen? Verse 11, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, bakit pa ako inuusid hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Verse 12, at ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuloy, kundi tuluyan na nilang putulan ang sarili nila. Verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 15, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. No? Ayan po yung babala na sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Doon po sa ang espiritu at ang laman. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi niyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Ano ba yung mga pagnanasa ng laman, mga kapatid? Di alam ba kayo kung ano mga pagnanasa ng laman? Malaya, tayo pag-akit. Nandito po, mababasa po natin lahat. Sabi dito ay yung pagnanasa ng laman, ayan na. Verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Wala na tayo. Verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito na po, pakikiapit,
Hindi po ako ang nagsabi ha, sa Galatians 5 verse 22. O verse 19, ano? Sabi dito, hindi makakaila ang mga gawa ng laman. Number 1, pakikiapi. Pangalawa, kahadayan at kalaswaan. Verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, yan po ang mga gawa ng laman. At kung meron pa po kayong ganyan, tanggalin niyo na po. No? Pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkabahabahagi. Verse 21, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Nabasa po ba natin? Magbasa po kayo ng salita ng Diyos. No? Ayan po ang mga gawa ng laman. Mga kapatid, mga gawa ng laman. No? Kailangang alisin na po natin ito. Kung nananahan sa atin ang banal na Espiritu, ano ang dapat natin gawin? No? Ito, sa verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, verse 23, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito, verse 24, at ipinako na sa krus ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at masasamang hilig nito. Verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo sa Espiritu. No? Huwag tayong maging palalo, huwag natin galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung tayo namumuhay sa Espiritu, ano po ang sabi dito? Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, sabi sa verse 25, Galatians 5, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Namumuhay po ba tayo sa Espiritu? Amen. Kung isa lang ang mag-iingat. Amen. Kailangan pong mamuhay tayo sa Espiritu dahil ano yung sinabi ng Panginoon sa Romans 12? Yung pamumuhay ng Espiritu. Pag nandun pa sa ating mga laman, yung mga bagay na nandito, alisin na po natin. Ang sabi doon, hindi tayo sa kaharian ng Diyos. Diba? Gusto natin makita ang Panginoon. Amen? Sino po dito gusto makita ang Panginoon? Hindi po ba tayo lahat? Amen. Makita natin siya. Mayakap. Amen? Hindi po ba kayo nananabit? Kung merong langit, meron ding hell, may impyerno. Sabi sa impyerno ay hindi namamatay ang uod at apoy. Sabi sa Marcos 9:44. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, minsan itinakda sa tao ang kamatayan at ang pangalaway paghuhukom. Mga kapatid, save na po tayo. Amen? Alisin na po natin yung laban ng laman, yung ating mga pies, para tayo mamuhay sa banal na Espiritu. Masarap po. Kapag po tayo namumuhay sa banal na Espiritu, nangungusap po sa ating totoo ang Panginoon. Kakausapin kayo. Baka yung mga mahal mo sa buhay, asawa, anak, hindi mo malang na ipag-pray. O baka ikaw ay nagpipray lang, Lord, salamat. Ganun lang. Naghahanap ang Lord na kailangan ang ano po kasi ng Bible, Matthew 26 verse 41. Kahit isang oras man lang,
humihingi siya sa atin na yung talagang tayo, bawat isa, mayroon tayong personal na devotion sa Panginoon. Alam niyo yung patutuungan ni Sister Shirley, nung siya ay kinausap ng Panginoon, nag-devotion siya. Sarap, sabi niya. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Huwag tayong magpakabisi. Bigyan natin ang panahon at oras ng ating Panginoon. Hinahanap po niya tayo. Di ba mahal natin ang Panginoon o sa muso lang, hindi po ba sa puso? Mahalin po natin ang Panginoon. Ibalik po natin ang first love natin sa lahat. At mamuhay po tayo sa banal na Espiritu. Kasi pag namuhay tayo sa banal na Espiritu, ang sarap, magpuri, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Masarap po. Kailangan maranasan po natin lahat yan. Dahil naalala niyo po yung makipot na pintuan. Yes. Hindi makakapasok. Binigay po sa akin ng Panginoon na yung makipot na pintuan dito sa Matthew. Verse 11, verse 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinadaanan ng marami. Marami din believers na ganyan, mga kapatid. Kaya nga hindi pa dumarating ng Panginoon. Ako nga gusto ko lang dumating si Lord eh. Ang kaso lang, hinihintay pa na tayo. Kasi, hindi pa tayo nagiging hindi pa tayo namumuhay sa banal na Espiritu. Nabibisi pa tayo. Ang dami natin kabisihan. Amen? Sa tahanan, for example, sa tahanan na lang, sa eskwelahan, sa trabaho, di ba? Huwag po tayong magpakabisi kasi lahat po yan iiwanan natin. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 7, wala po tayong malalan. Wala po alis. Tayo lang. Maharap tayo sa Panginoon. Kaya kailangan, pagka naisip po tayo na mamuhay tayo sa banal na Espiritu ng Panginoon, huwag niyo pong laging pagpipighatiin ang banal na Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. No? Kasi alam niyo po, pag tayo namumuhay sa banal na Espiritu, yung mga nasa loob ng ating tahanan, kahit hindi mo yan alunin, sasama yan, mag-invite yan sa kanila. Kasi nandun yung namumuhay ka itong anointing ng Panginoon. Amen po. Namumuhay ka eh, kaya nakikita nila yung mga ginagawa mo para sa Panginoon. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon. Hangarin po natin, mga kapatid. Kasi wag po tayong magpakabisi. Kailangan mamuhay tayo sa banal na Espiritu ng Panginoon. Amen po? Dahil maluwang yung pinupuntahan ng mga makasalanan, yung mga duwag, yung mga hindi tumanggap na lampalataya sa Panginoon, no? Na malapat ang daang papunta sa kanila. Sikapin po natin na pumasok tayo doon sa makipot na pintuan. Makipot man siya, hallelujah. Pero yung pagpasok mo sa makipot na daan na yun, pagpasok mo doon ay lahat doon ang Panginoon. Kasama na natin siya. Amen? Naisin niyo po yun, mga kapatid ko. Dahil napakahirap ng buhay, totoo. Pero may mahirap na bagay ba para sa ating Panginoon? Wala po, di ba? Kaya iwaksin na po natin lahat yung mga nasa ng ating laman. Iwaksin na po natin at mamuhay po tayo araw-araw sa banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi lahat po tayo. Lahat po tayo ay kailangang mamuhay tayo sa banal na Espiritu ng Panginoon. Amen po? Nasabi po doon sa Galatians sa pang-last po, no?
magtatapos na po ako kasi meron po tayong isip ng dito po sa pinakalas ng Galatian, chapter 5. No? Ang sabi ng Panginoon dito, hallelujah. Sabi dito ng Panginoon, yung pangawakas. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang titik na ginagamit ko sa pagsulat, sabi ng Apostol Pablo sa inyo. Sa pamamagitan ng sarili kong kamay, gusto ko lamang ang ng mga namimilit sa inyo na kayo magpatuloy at makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang, sabi ng Panginoon, huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan, nais lamang nilang patuloy kayo upang maipagmalaki nila kayo, man ay tumutupad sa tuntunin iyon. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay kung siya ay bago na nilalang. Diba? Manatili nawa ang kapayapaan ng tabang ng Diyos sa lahat, mamuhay at sa tuntunin ito sa buong bayan ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo'y bayan ng Diyos. Amen? Sa bayan ng Diyos, inaalis na lahat ng marumi. Amen? Hindi tayo makakapasok sa bayan ng ating Panginoon kapag po tayo'y marumi. Amen? Kaya ngayon po, kung meron po kayong naintindihan, naunawaan niyo po ba ang salita ng Diyos? Ano yung iwawaksin natin? Yung mga gawa ng laman at ano ang ating ipamumuhay araw-araw? Spirit ni God. Amen? Yung Spirit ni God. Prayer, basa ng Bible, the law, at kung maaari tayo ay gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Hindi man sabihin sa atin ng ating mahal na pastor, mga kapatiran, kung meron kang habag sa kapwa mo, may habag ka sa pamilya mo, may habag ka sa mga tao, mag-share po tayo ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang salita ng Diyos. Ito tayo po natin tumayo. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, bilang paggalang namin sa iyo, God. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, itinataas namin, dinadakil at pinaparangalan ka namin sa umagang ito. Maraming salamat na kami pong lahat ay napagpala ng iyong makapangyarihang banal na salita mo. Naway ito'y patuloy na iyukit mo, itanim mo sa matabang lupa na aming puso. Hindi ito manakaw, kundi ito'y mamunga, Panginoong Yesus. At ang pamumungang ito, Lord God, ay magdala pa kami ng maraming bunga sa puno mo, Panginoong Yesus, O God. Kaya salamat, Panginoon, na kami patuloy na mamuhay sa banal mong Espiritu. Alisin namin ang anumang gawa ng laman, dahil ang kalaban ng Espiritu ay ang gawa ng mga laman. Hindi kami mabubuhay, kundi mamamatay kami sa gawa ng laman. Mabubuhay kami, Panginoon, sa pamumuhay sa banal mong Espiritu, O God. Kaya maraming salamat, Lord. Sa aming pag-aaral, ito'y hindi namin napakinggan. Pumasok sa tenga, lumabas. Kundi, Lord, hindi mo sa aming puso ito. May pamuhay namin, Panginoon, araw-araw. Na patuloy mo kaming samahan ng iyong banal at mangusap ang banal at makapangyarihan mong banal na Espiritu sa amin, O God. Maraming salamat, Lord. May langit, may impyerno. Sa langit, kung paano makikita ka namin. Sa langit na kung saan sinabi mo sa iyong mga salita, Revelation 21:21, na lantay na ginto ang aming daraanan. Hallelujah. Hindi na aalisin mo lang ang pag-iyak namin. Papawiin mo ito sa amin ang mga hirap, ang mga pasakit namin dito sa lupa. Kundi, Lord, bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan at ganap at kasaya-saya, Panginoon, sa piling mo. Ngunit kapag kami ay hindi naniwala, hindi kami nanampalataya sa iyong
aking mga salita, Panginoong Yesus, may kaparusahan na natatanggap ang mga taong hindi nananampalataya sa iyo. Doon sa impyerno na hindi namamatay ang uod at apoy at habang buhay na pinahihirapan doon. Kaya salamat, Lord, na sa umagang ito, hindi lamang namin napakinggan, kundi Lord, isabuhay po namin ang iyong mga salita. Mabuhay ka sa amin, Banal na Espiritu, para masunod po ninyo ang kalooban niyo sa buhay namin. Makapag-share kami, magkaroon kami ng habag. Dahil kinahabagan po kami. Kailangan din ito ay maibigay namin na makahabagan namin ulit pamilya namin. Na sila ay tumanggap sa iyo bilang pagtanggap din namin, matanggap din ka po nila yung mga mahal namin sa buhay. Gamitin mo kami lahat, Panginoon. Sa umagang ito, kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, na walang sawang pagpupuri, pasasalamat ang ibibigay namin sa iyo. Kaya sa iyo ang papuri pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ang makapangyarihan. Amen! 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 Purihin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So tayo muna ay makakaupo, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, kalaban ng Espiritu ang laman. No? Talagang hindi tayo pwedeng mabuhay na sinusunod natin ang laman natin. Dahil tayo ay napupuno na ng Espiritu ng ating Panginoon. Where there is love, there is faithfulness, and there is commitment, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, kapag sinunod mo ng laman mo, talo ka. Pero pag sinunod mo ang Espiritu ng Panginoon, lalago at lalo ka sa iyong spiritual life. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sa ating pagbibigay, mga kapatid. Kagabi, mga kapatid, isang testimony lamang sa discipleship group namin, nabanggit yung tinatawag na polluted water na dapat iwanan. This polluted water signifies laziness, mga kapatid, yung shyness at yung sa pagbibigay sa Panginoon. Minsan gusto natin magbigay sa Panginoon pero kinokontra tayo ng laman. Dapat natin iwanan niya, mga kapatid, yung kinokontra ng laman yung pagbibigay. Sapagkat alam natin na tinanggap natin ang Panginoon, may pag-ibig tayo sa Panginoon. Kaya kung iniibig mo ang Panginoon, lahat yan ay gagawin mo para sa Panginoon. Hindi mo sasabihin, wag na, dahil sayang yung binibigay mo sa Panginoon. Hindi mo sayang. Kapag kung nagbibigay ka sa Panginoon, talagang nakikita ng Panginoon ang pag-ibig mo sa Kanya. Hindi pag-ibig dahil ito ay sinususugan ka lang na dapat obligasyon ka. Hindi po. Ang pagbibigay po, mga kapatid, gaya nga na sinasabi ni Pastor Mel, ang pagbibigay is a act of worship, act of obedience, yung flow, no? Na act of faith, act of love, act of obedience, and act of worship. Kaya huwag natin panghinanangan ang ating ibigay sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga ng Diyos, ibabalik yan ng siksik-liglig at umaapaw-upaw. Alam ng Diyos kung magkano kinikita nyo monthly. Alam ng Diyos kung kayo ay hindi nagbibigay ng 100% sa Kanya. Alam ng Diyos kung dapat ba kayong pagpalain. Alam ng Diyos kung ang binibigay nyo pa ay sapat o kulang. Kaya kayo at ang Panginoon lamang nakakaalam kung tapat kayo sa pagbibigay nyo. No? Kaya nga minsan, kung babalik-aralan nyo yung byuda, mga kapatid, yun lamang ang kanyang pera. No? Yung coin, pero kapalit doon ang buong buhay niya, yung coin na binigay niya, yun ang mapalad kisa doon sa nagbibigay ng barya-barya lamang. Huwag tayong magbigay ng excess doon. Huwag tayong magbigay ng barya lang. Ibigay natin 100% sa Panginoon. Kaya nga, give what is due to Caesar and give what is due to the Lord. So tayo po'y magbigay sa ating Panginoon at habang tayo nagbibigay, tawagin po natin yung mag-aalay ng offering. So, Amen. Tayo po
Amen. Tayo po'y magbigay sa ating Panginoon. At sabay niyo po akong umawit.
gabayan niyo po sila, Panginoon. Buksan niyo po ang puso't isip nila, Panginoon, upang igamitin po nila kung ano man po yung binigay nila. Binigay niyo po sa kanila, Panginoon. Lord, i-bless niyo po sila sa kanilang trabaho. Bigyan niyo po sila ng pagpapala, Panginoon. Naway, manguna po sila, manguna po kayo, Panginoon, sa buhay nila upang mas lalong unahin po nila kayo, Panginoon, upang makapagbigay po sila sa church, Panginoon. Buksan niyo po yung puso't isip nila, Panginoon, na ikaw din po ang nagbibigay sa kanila ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Lord, protect them, Panginoon. Bless them, Panginoon. Ang mga pamilya po nila, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pag-aaral. Bless this blessing, Panginoon. Itong offering, Panginoon, na nagamit ko ng church sa tama, Panginoon. All this we ask, and all this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Lahat po tayo tumayo, tayo po ay dadako sa ating pag-receive ng banal na hapunan. Amen. Ito ba yung cellphone? Cellphone. So, walang Bible dito, yung cellphone na gagamitin. Amen. Ngayon po ay first Sunday, unang linggo po, July 5, unang linggo ng buwan ng Hulyo. No? Hulyo. Agosto. Anyways, mga kapatid, no? Ito pong gagawin natin, yung sabihin na natin, Holy Communion. Holy Communion. Isa pa, Holy Communion. Holy Communion. Sabihin, banal, no? Banal. So, kailangan nating igalang, kailangan nating seryosohin. At communion, ibig sabihin yung pakikipag-isa natin, no? Kung bago natin pakikipagtipan sa ating Panginoon. Hallelujah. So, ang pag-receive po natin, mga kapatid, ay ito po ay hindi lamang tradisyon. Ulit-ulitin ko po ito sa inyo. Hindi lamang po ito tradisyon na ginagawa ng mga Kristiyano. Hindi rin naman po tayo basta gaya-gaya lang. Kasi doon sa kinagisnan natin, ginagawa rin naman nila to. Kahit yung sa mga ibang grupo or sekta, ginagawa rin to. Sa INC ba, sa Iglesia ng Cristo, may nagagalito rin? Sino ba dito yung dating INC? Yung incomplete INC din. So ngayon, nandito na kayo, kompleto na kayo, di ba? Sama na natin si Lord. Nung nag-aaral ako, nakakuha ako ng ganyan eh. Special project lang ako. Tumasa na ako. Anyways, so, ginagawa po natin dito sa pag-receive ng banal na hapunan or Last Supper, no? Ito yung nangyari bago yung ipako at ialay ni Lord yung kanyang buhay ni Jesus Christ. Ito pong Skyflex, no? Ayan ay hinawakan ko na, kakainin ko na. Yan po ay simbolo ng katawan ng Kristo. At yung Diyos po ay ang dugo ng ating Panginoon. Amen. Ginagawa po yan dito sa ating church every first Sunday. Kaya mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo na napakahalaga po na nakikibahagi po tayo nito. Gano'n po ba kahalaga to? Alam niyo po ba yung verse na Romans 10:9? May nakakala mo yan? Salvation yan, para sa gospel yan, mga kapatid. Ang sabi doon, kung ipapahayag natin na si Kristo ay Diyos, if we confess, if we declare that Jesus Christ is Lord, and He died on the cross and is risen from the dead, para sa ating kaligtasan, tayo ay maliligtas, di ba? So, pag nainibahagi ka na itong Holy Communion, mga kapatid, parang dinedeklara mo na naniniwala ka na si Christ ay napako sa krus para sa iyong kaligtasan. Amen? Kaya mahalaga na pag first Sunday po, ay ma-excite kayo na makibahagi na ito, mga kapatid. Yung sa mga first time lang po na makaka-experience ng kung paano mag-receive ng banal na hapunan, ang mga Christians, no?
Kasi sa kinagis na natin, yung pari lang ang umiinom ng alak, tapos yung mga ostya, pipila tayo. Tayo po dito, ang sabi po kasi sa banal na sa scripture, no? Ay sama-sama, sabay-sabay na mag-receive ng banal na hapunan. Amen? So buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Corinthians 11:23. 1 Corinthians. So, amen. Tawag ko na po tayo ng dalawang mag-minister sa atin. Amen. Siguro tawagin natin si Brother Alvin at si Sister Seya. Sige, punta kayo dito. So, wala namang pinipili si Lord, no? Lahat tayo hinugasan na, nililisan ng Panginoon. Sige, ganyan kayo. Pwede ba natin i-stretch yung hands natin sa dalawa nating kapatid at ipag-pray ko na natin. Lord God in heaven, nandito po kami, Lord God, sa pagkakataon ng Lord God, na inaalala po namin, Panginoon, ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong grasya, ang inyong pong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, Lord God. Walang iba para sa aming kaligtasan, Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, na walang paghuhugas, O Lord God, walang kapatawaran kung walang dugo ni Panginoon na nabubo, na sacrifice, O Lord God, sa krus, Panginoon. Sa oras po ito, Lord God, ay dinadalangin din po namin, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang buhay po ng aming dalawang kapatid, Sister Say at Brother Alvin, O Lord Jesus, na gagawin din, Panginoon, ng mag-ministry, O Lord God, sa inyong mga anak, sa umaga po ito, Panginoon, Lord God, patuloy niyo, Lord God, na sila ay linisin sa mga Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa kanilang buhay, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen, Amen. Sige, pwede na kayo atras ng sandali. Atras na kayo, huwag kayo maalis din. So, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Amen. 1 Corinthians 11. Nandiyan na ba? Sabi dito, ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon na siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang nagsasalita po dito ay si Apostle Paul, no? Amen? Ang Panginoong Hesus na naggabing siya ay pinagkanulo ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niya magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo at kanin ninyo ito ang aking katawan, pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayunding paraan, kinuha niya ang saro sa pagkatapos maghapunan. Sinabi niya, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tubig kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya mamaya, gagawin po natin yan bilang pag-alaala at pasasalamat sa ating Panginoon. Ito ay sapagkat, nasaan ba ako na ba? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, tingnan niyo mga kapatid, ay hinahayag ninyo ang kamatayan ng ating Panginoon. Kaya kung babalikan niyo yung Romans 10:9, pag hinahayag mo, naniniwala ang Jesus is Lord, at siya ay namatay muling nabuhay para sa ikaliligtas mo, ikaw ay maliligtas. Amen? So, pag nakikibahagi ka niyan, ay inahayag po natin ang kamatayan ng ating Panginoon hanggang siya ay dumating. Amen? Ready na po ba kayo? Habang umaawit po tayo, mga kapatid, no, ay sige, pwede na natin i-distribute. No? Kuha lang po kayo ng isa. Yung juice, yung tinapay po sa kanan at yung juice po ay sa kaliwa. Salamat. Thank you. Awitin natin yung tinapay ng buhay. No? Samahan niyo kumanta si Clemix. Hallelujah. Sir Aji, no? Amen. Kuha po kayo. Awitin po natin. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo at makisa. Yan ang katawang na may Yes, Lord, sa Panginoon.
tinapay na at juice. Sa oras po ito, bago po tayo magpatuloy, basahin ko lang sa doon sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 11. Basta sabi doon mga kapatid, kung 27. At sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. So paano po ba tayo maging marapatin ng Panginoon na makibahagi nito? Amen. Ito ang sabi dyan, ngunit suriin muna ng tao ang kanyang sarili. Amen. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon na to, bago tayo makibahagi, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon at nasuriin natin ang ating mga sarili at humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Huwag niyo pong i-deprive ang ating sarili na makibahagi dito dahil sinasabi niyo, makasalanan ako, may nagawa akong kasalanan kanina. At kaya sinasabi ng Panginoon to is para pakumbaba tayo, lumapit tayo sa Kanya. At wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang sabi niya, sino man lumalapit sa Kanya ay hindi mapapahiya. Gaano man karumi ang iyong kasalanan, paputiin tayo ng higit pa sa yebe, no? Sa snow. Amen? So, sa oras na ito mga kapatid, bigyan ko kayo ng mga 30 seconds. Suriin natin siyasapin ang ating mga sarili. May mga bagay man tayo na hindi maganda o hindi nararapat sa harapan ng ating Panginoon, tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Ang Panginoon ay kasama natin, ngayon ay nakikinig siya at naghihintay siya na lumapit tayo sa Kanya. Jesus name. Amen. Personal tayong manalangin sa pangalan ng Jesus. Oh, hallelujah. Father God in heaven, you are holy, Lord God. You are great, Lord Jesus. Hallelujah. Marapatin mo kami, Panginoon, na makibahagi sa katawan at dugo, Lord God. Hallelujah. Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga sa aming Lord God, first in love. We confess our sins, you are faithful and just. Forgive us, and cleanse us from our wrongdoing. Amen? Hallelujah. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Itaas po natin sa verse 23. Kapatid, pakinggan naman. Sige. Baba mo na ulit. Baba mo. Taas po. Taas. Sabi sa verse 24, taas po natin ang tinapay. Pagkatapos na yung magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Amen? Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Kristo na may pasasalamat at paggalang ni Jesus mighty name. Gawin po tayo. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyong katawan, Lord God, nabukpok, nasugatan, nabalipay sa kusang kalmari. Hallelujah. Sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ang tuwing kayo ay iinom ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa atin. Sabay-sabay po natin inumin ang juice bilang simbolo ng dugo ni Kristo.
natin palakpakan ang ating Panginoon Yesu Cristo. Maraming salamat o Diyos sa pagsama niyo, Lord God. Sa amin, sa pag-receive, Lord God, ng Holy Communion, Lord God. Ang banal na nasa langit, salamat din Panginoon sa iyong anak, Lord God, na si Jesus na ibinigay niyo para sa aming kaligtasan. Wala pong ibang daan, Lord God. Patungo din sa inyo si Jesus Christ. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong grasya. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Pwede po tayo po. To God be the glory, to God be the glory. In Jesus' name. Sa oras po ito, tayo po ay magkakaloob naman po ng ating mission offering. Every first Sunday lang po ang ating mission offering. Kahit magkano po ang iabot natin dyan. Amen? So, paano po ba ang gawain ni Lord? Wala nagmamahal. Huwag natin ito, Lord. Do you love yung gawain ng ating Panginoon? Amen? Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang kanyang gawain? Do you love offering time? Amen. So, tayo po magkaloob ng ating mission offering. Abitin natin, you are good. 1, 2, 3. Hey! Ako na ang kakanta. Kaya si Brother Evan. Nagkakasya sa you are good. Amen. Sige, ako tayo magkaloob ng ating mission offering. Apo Father, we thank you for this offering, Panginoon. Naway, itong blessing ito ay magpakarating ng salita, Panginoon. Gabayan niyo po ang lahat na nagbigay, O God. Bless them, of course. Bless them on their works, on their studies, on their life, Panginoon. Continue to bless their families and give blessings on their lives as well. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po tayong tumayo. Hallelujah. To God be the glory. Mamaya po may gawain po yung sa music team. At tomorrow po may tupad po tayo. No? Mamaya meetingin natin yung tupad. Mga after natin kumain is ano lang, mga 5 minutes lang. Amen. Amen. Easy. Let's go. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba tayong sumigaw? Minsan pa. I-stretch natin yung mga hands natin patungo sa langit. Isigaw natin, all glory! All glory! All honor! All power! All praises! All worship! And all adorations belong to Jesus! Isigaw natin, Jesus! Isa pa, Jesus! Awitin nga natin yung who else is worthy. No? Mga kapatid. Hallelujah. Worship you, Lord God. Amen. Bago tayo magbukas sa panalangin, awitin muna po natin ito. Amen. Huwag po tayo mapagod na sumamba at awitan ng ating
ating Panginoon, sapagkat hindi siya napapagod na i-provide ang ating lahat ng pangangailangan. Amen? Hindi siya napapagod na pagalingin ang ating mga sakit na ramdaman. Hallelujah! Hindi siya napapagod na ingatan tayo araw-araw, papunta sa school, papunta sa trabaho. Amen? Hallelujah! Walang ibang karapat-dapat na sambahin at itaas. Jesus Ruben. I was born. I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation. There's a song of praise that only I can bring. Who else? Who else is worthy? Yes, Lord. Who else is worthy? Amen. There is no Taas natin one, ang ating mga kamay. only you, Jesus. At tayo ng isip Who else
tayo sa ating Panginoon ay isang masayang awitin. Nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Ay! Oh! May imposible ba sa ating Panginoon? Wala! Impossible! Wala imposible sa ating Diyos!